Welcome sa ating channel, kung saan sama-samang nating tutuklasin ang mundo ng salita, wika at tradisyon ng mga Pilipino. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ito ay ang mga salita at tradisyon. Promise, may madidiscovery kayo na baka hindi nyo alam na ginagawa nyo na pala araw-araw. Dumako naman tayo sa wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay hindi lamang isang salita. Ang wika ay siya nagiging daan natin sa ating komunikasyon sa iba't ibang tao. Ang wika ay nagiging daan para magpahayag ng damdamin, idea at karanasan. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-exciting, ugnayan ng wika at tradisyon. Alam niyo ba na halos lahat ng ating tradisyon ay binubuhay ng wika? Narito ang ilang halimbawa. Dako naman tayo sa pamilya at paggalang. Ang pagbati ng mano po at ang pagmamano ay hindi lang simpleng salita. Isa itong tradisyon na nagpapakita ng respeto sa nakakatanda. Ang paggamit ng po at opo ay nagsimula pa noong panahon ng ating mga ninuno bilang tanda na. Ang pagsabi ng po at opo, malaking bahagi ng kulturang Pilipino. Tanda po yan ng paggalang sa mga nakakatanda. Mahalaga sa hierarchy ng pamilya. Ngayong Pasko, hindi mawawala ang pagbati ng maligayang Pasko. Kasama nito ang tradisyon ng Noche Buena at pagbibigay. Ang ating mga salawikain o kasabihan tulad ng kung ano ang tinanim siya ang haanihin o kapag may tiyaga, may nilaga ay bahagi ng tradisyon ng storytelling. Noon, wala pang mga libro kaya binibigkas ito ng mga matatanda at ipinapamana sa mga kabataan. Tumako naman tayo sa ritual at pananampalataya. Ang mga panalangin, awit at orasyon na ginagamit sa mga ritual ng iba't ibang grupo sa Pilipinas ay nasa kanilang sariling wika. Halimbawa, sa mga Ifugao, ginagamit nila ang kanilang epikong hudhud na inaawit tuwing may mahalagang okasyon gaya ng kasal o ani. Viva kay Senyor Santo Niño! Trivia. Ang UNESCO mismo ay kinikilala ng Hudhud Chants of the Ifugao bilang masterpiece of the oral and intelligible heritage of the humanity. Proud moment yun para sa Pilipinas. Kaya, masasabi natin kung walang wika, hindi rin ito mabubuhay ang ating tradisyon. Isipin natin mga kawika-hanga, ang wika at tradisyon ay parang dalawang magkasamang haligi na kung saan isa ang nagsasalita at isa ang nagsasabuhay. Subukan nyo kayang itanong sa sarili nyo, ano kayang tradisyon ang gusto kong ipamana sa susunod na henerasyon? Paano ko maipapakita ang pagmamahal ko sa sariling wika sa simpleng paraan? Minsan kasi, nakakuha nating baliwalain ng ating kultura at tradisyon, lalo na sa sobrang dami ng modernong impluensya. Pero tandaan, kapag nawala ang ating wika at tradisyon, mawawala rin ang ugat ng ating pagkatao bilang Pilipino. Kaya't simulan natin sa pinakamaliit na hakbang, gamitin ang sariling wika, ipagmalaki ang tradisyong Pilipino sa social media, at higit sa lahat, ipasa ito sa susunod na henerasyon. Tandaan natin ang kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ating sariling wika at tradisyon, sapagkat dito nakaugat ang ating tunay na pagkakakilanlan. Marami ang nangangamba, tayo pa rin ba ang
Kaya mga kawikahanga, tandaan natin na ang wika ay hindi lang salita. Ito ay buhay, kultura, at tradisyon. Kung pinapahalagahan natin ang ating wika, pinapahalagahan din natin ang ating pagiging Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe upang mas marami pa tayong matutunan at mapag-usapan dito sa Wika Hanga, kung saan bawat salita at tradisyon ay tunay na kahanga-hanga. Kaya, kita-kits sa susunod na vlog. Bye!